Hello mga kabibig! Welcome back dito sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay ng YouTuber sa balat ng YouTube. Ako si kabibig maglebak-lebak na tao. Diba sabi ko sa inyo magsasalita na. Nagpa-press ko na si Madam Claire Castro sa araw na ito. At parang fierce na fierce ang aura ngayon ni Madam Claire Castro. Parang konti lang ang ngiti-ngiti. Ramdam ba ni Madam Claire na parang the atmosphere is not so good? Chill-chill lang. Pero ito kabibig ha. Nag-trending pala yung pinost na police report. Nag-trending iyon at yun daw ang binasihan ng mga tao na si F. Elisa ay POI, person of interest, kasama ang asawa ni Tantoco at itong actress na si Alexa Miro. Yun daw. Fake news daw yun. Nilagay lang daw yun. Ang totoo, wala daw doon ang pangalan ni F. Elisa Marcos, ni Mero at sa kanitang Toko na asawa na namatay. Sabi ni FL ni Claire Castro, dinoktor daw yun. Hoy, naku po, paano yan? Pinag-usapan niya ng mga netizen, paano naman yung nakuha ni Dean Chase na dokumento? Si Maharlika nga pumunta na ng LA, pumunta na ng police station, hihingi na talaga siya ng ng police report. Paano yan? What if kung same lang ang nahawakan, for example ang mahawakan ni Maharlika at itong posting sa Facebook, paano sasagutin ni Claire Castro? Pero ngayon mga kabibig, wag muna natin paisipin yan. Ang sagot, dinipensahan ni Claire Castro si F. Elisa Marcos. Of course naman, kailangan niyang dipensahan. At the same time, kailangan niyang ilabas ang katotohanan. Yan ang sambit ni Claire Castro. Peke ang lumalabas na police report. Edited yan. So ito kabibig ba, ito ngayon ang latest trending news na nagpa-press con si Claire Castro para isampal sa mga bashers at sa mga nagpakalap ng fake news na police report. So ito kabibig manood tayo kay Madam Claire Castro. Death revealed cocaine overdose and remains in open investigation. Since he's part news of the late Paolo Tantoco's death revealed cocaine overdose and remains in open investigation. Since he's part of the First Lady's entourage, may we know if the First Lady will comment on this? And from the Malacanang po, the presidential sister released a statement. Senator Amy is calling for a comprehensive report from the palace to dispel further speculation. Nakakalungkot dahil yung mga pribadong tao na nagluluksa ay nadadamay sa pamumulitika. Ginagamit ng ibang mga obstructionists para masira ang First Lady, ang Pangulo at ang administrasyon na ito. Nakakahiya ang kanilang mga ginagawa. Unang-una, si Mr. Paolo Tantoco ay hindi po kasama sa official entourage. Hindi pala kasama si Tantoco. So ano siya doon? Ano siya? Chaperon. Chaperon ng kayang asawa. So bakit siya? Ang gulo. Hindi siya kasama sa entourage. Pero sa mga report, kasama siya sa entourage. Pero maniwala tayo kay Claire Castro. Kasi alam mo naman si Claire Castro, spokesperson yan. Alam niya ang lahat ng katotohanan. Diba? So hindi pala kasama si Tantoco sa entourage, official entourage. So sino sinawahan ni Tantoco doon? May mga video na nagparty-party pa sila si F. Elisa Marcos, kasama si Tantoco, kumakakain-kain pa sila. Kung hindi siya kasama sa official entourage, bakit siya kasama ni First Lady? Ni FL o ni First Lady ng unang ginamit. Nakakahiya dahil gumawa sila ng peking police report. Sabi ko sa inyo nakakahiya kasi peke ang police report na trending ngayon sa Facebook. Sabi ni Madam Claire Castro. Naturingan journalist, mga dating spokespersons, hindi marunong mag-imbestiga ng sarili. Hindi sila nagiging journalist, kundi nagiging propagandista ng kanilang mga sinusulong na interes. Ang sinasabing police report na naipost sa Facebook ay isang malaking kasinungalingan.
kahit kayo po mismo ay maaaring mag-imbestiga sa nasabing lugar sa Beverly Hills Police Department. Para malaman nyo na yung nilagay sa Facebook na may guhit na color pink, kung di ako nagkakamali, ang parting yon ay dinagdag lamang. Nag-start ang mga salitang, and I quote, "and the cause of initially suspected to be drug overdose," up to the word Miro, yan po ay dinagdag lamang. So, hindi overdose. Diba? So, hindi overdose. Papatuloy nga natin. Ito ay mga gawain upang masira ang unang ginang, ang Pangulo, at ang administrasyon na ito para sa pampersonal na interes. Tandaan po natin, ang unang ginang po, nung siya ay nasa Los Angeles, ay meron po siyang security service na provide ng US. At meron din po siyang kasamang PSG. Hindi rin po siya nag-stay sa nasabing hotel ni Mr. Tantoco. Iba po ang kanyang hotel. Iba pala ang hotel si Madam Lisa. Hindi siya nag-share o hindi siya sumama kina Tantoco kasi hindi nga official entourage eh. So, ibang hotel. Saan hotel, Madam? Sana you mention the name of the hotel para comprehensive report talaga. Kasi sabihin mo na hindi siya kasama o hindi siya doon nakatira sa hotel na kung saan sila doon si Tantoco, saan siyang hotel? Diba? At meron po siya mga activities. March 8. Kung pwede po nating maipakita sa monitor. Saan? March 8, makikita niyo po sa screen na mayroong konsyerto para sa Filipino. Makikita niyo sa larawan din, Secretary Cristina Frasco. March 8 yan ginanap. Hapon. Ay, imposible naman pong gagawa ng kabalastugan si Tantoco during the program. Diba? Hindi naman gagawa after the program. Walang problema yung si Madam Lisa may programa, natural. Meron talaga siyang programa kasi may Metro Manila International Film Festival doon. So may programa talaga. After all the programs, doon na ang party-party. Pero, ewan ko kung ang sinabi ni Claire Castro na si Madam ay hindi natulog or hindi siya same na tinirahan nila Tantoco. Pero hindi sinabi ni Claire Castro na umatin ba si Madam ng party, may party bang nangyari, diba? Ang sinabi ni Claire Castro, may mga programs. Wala namang problema sa programs. Normal lang naman yan eh. Hanggang gabi. Paanong masasabi ng mga obstructionist na to, ng mga fake news peddlers na to, ang patungkol sa nakita nilang mga tao doon sa vicinity? Kaya po yan ay dinagdag lamang. Nandito naman po yan sa Facebook ng unang ginang. Pero kahit ito po ay nasa Facebook at ito po ay nai-report naman, pilit nilang binabago ang kwento at nakakalungkot dahil kapwa Pilipino ang kanilang niloloko para sa kanilang personal na interes. So muli, sa mga journalist na nagpapanggap na kayo journalist, pero lumalabas na kayo propagandista, maawa po kayo sa bansa. Maawa po kayo sa taong bayan. Huwag niyo pong lokohin ang mga Pilipino. So yun kabibig, yun ang statement ni Madam Claire Castro hinggil sa mga nagsilabasang mga allegedly na mga videos and photos na nilink si F. Eliza Marcos, mga kabibig. Ano ang inyong komento hinggil dito na peke daw yung police report, dinagdagan lang daw para masira ang pangalan ni F. Eliza Marcos. So ito pa, I think ito yung police report na na gustong ipaabot ni Claire Castro.
Ito ha, from Bobby Tinglao. Ito I think ito yung part na to. This part. So, Uncos is initially suspected to be drug overdose. Ito daw white powder suspected to be cocaine was added na daw to. Sabi ni Claire Castro na daw, additional daw yan, edited daw yan. Para talaga masira, para ilagay talaga ang pangalan ni F. Elisa diyan. Yun ang sabi ni Claire Castro na dinagdag yan. Peke yun. Huwag kayong maniwala sa police report. Kung gusto nyo maniwala sa police report, punta kayo sa LA. Hala, mapuntahin tayo ng LA. Punta kayo ng LA. Humingi kayo ng police report doon. So yung bahagi na may pangalan ni F. Eliza Marcos, ni Tantoco, at ni Alexamero, added na daw yun, edited na daw yun, para talaga masira ang pangalan ni F. Elisa. Pero bakit may pirma? If you should have any questions, feel free to contact Donna Corse, number 826, record supervisor. Bakit may pirma? So fake dito si Donna Corse. Diba? Basta yun ang sabi ni Claire Castro, mga kabibig. Wala tayong magagawa kasi yun ang sabi ni Claire Castro na peke ang police report na pinapakalat. Halaka. Hindi pala, peke pala yung police. Ano ang iyong komento, mga kabibig, na sinasabi ni Claire Castro na peke yung police report na pinapalaganap ninyo, mga propagandist, mga obstructionist. Hindi kayo naawa sa ating First Lady. Ginagawa nyo na masamang istorya. Ito pa. Just to follow up on Tantoco case, I would like to reiterate that Senator Amy Marcos issued a statement urging Malacanang to release a comprehensive report about what happened, the whereabouts of the First Lady. Do you see a need for this? Are you going to heed to this call? Nagsalita na po ako ngayon. Pinaliwanag na po natin lahat ng mga katotohanan. So, wag po tayo kasing maniwala masyado sa drama, sa gimmick, sa gawa-gawang kwento. So, balik si Madam Claire Castro na ang comprehensive report? So, kung ano yung sinabi ni Madam Castro, yun na ang comprehensive report. So, Senator Amy Marcos, panoorin mo si Claire Castro kasi siya ang nagbibigay ng comprehensive report. No need na to submit a comprehensive report. Claire Castro statement is enough to be a comprehensive report. Siguro din tayo po bilang miyembro ng media, kaya din po natin alamin kung ano ba talagang katotohanan. Tama rin naman. Sinasabi ko na po, yung police report na yan, it's a fake document. Fake document. Pero how's the First Lady use it? Okay lang siya. Alam niya kasi po yung katotohanan. Sa totoo lamang po ayaw niya sana to nang lumaki pa dahil ang administrasyon na ito ay para ipakita ano bang ginagawa ng Pangulo, anong trabaho ng Pangulo, at paano ba kami magtrabaho para sa taong bayan. Pero pilit na ginigiba, pati ang unang ginang, para maapektuhan ng Pangulo at ang kasalukuyang administrasyon. Pero wala pong ikinababahala ang unang gilang dahil alam po niya ang katotohanan at makikita mismo ang mga records na yan. So ang dapat mabahala dito, yung mga naninira sa kanila dahil hindi nila magigiba sa gamit na to, ng mga fake news na to, ang administrasyon na ito. So yun, kabibig, yun na ang comprehensive report na hinahanap natin, yung sinabi ni Claire Castro. Yun, mga kabibig, ha? So ano ang iyong komento hinggil dito, mga kabibig, na talagang nagsalita na? Ayaw pa sanang patulan ito ni F. Elisa, pero kailangan lang talagang sagutin. Lalo na ngayon si Senator Amy Marcos ang hihingi ng comprehensive report. So ang comprehensive report ay yung report ni Claire Castro sa kanyang press con. Senator Amy Marcos, huwag ka na humingi ng comprehensive report. Kung hihingi ka, panoorin mo lang ang press con ni Claire Castro, doon mo na makuha ang comprehensive report. At huwag kang maniwala sa peke na police report. Yan ang sabi ni Claire Castro, mga kabibig. So, comment down below kung ano ang iyong komento hinggil sa latest press con ni Claire Castro, mga kabibig. Grabe din, ha?
naapektuhan din si Claire Castro, no? Kung ikaw naman po ay empleyado ng gobyerno at pinagserbisyuhan mo ang administrasyon, of course, maawa ka rin sa F. Elisa Marcos, di ba? Normal lang naman ang emosyon ni Claire Castro na ipinapakita ngayon. Nagtatrabaho siya sa gobyerno, sa administrasyon ni BBM. So, wag niyo na siya i-bash. Basta sabi ni Claire Castro, peke ang police report. Huwag kayong maniwala. Yun lang kabibig. Don't forget to like, subscribe, and share this video. Bye everyone. See you next time.